Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 731 hanggang Kabanata 740. Kabanata 731. Sige, Mr. Ye, dahan-dahan lang. Habang pinapanood si Yehan na umalis, isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Yin Tianjeng, hindi dahil tumanggi ang dalaga na pumayag sa isang blind date kahit mamatay pa siya. Mukhang nabighani siya kay Yehan, pero ayos lang, tingnan mo lang ang dalaga, mayroon ka bang kakayahang itali ang kanyang puso? Tatay, gusto mong umakyat? Sa likod ni Yin Tianjeng, isang binata na nasa 78 o 9 na taong gulang ang nag-aalangan na nagsalita. Hindi dahil sa tingin ko, pero ayaw ng kapatid mo. Ngumisi si Yin Tianjeng, at pagkatapos ay umalis kasama ang isang grupo ng mga mataas na opisyal mula sa Civil Aviation Administration. Lumabas si Yehan mula sa pasilyo ng mag-isa, matikas at casual. Nakasuot siya ng isang tuwid na itim na suit, matangkad at tuwid, at gwapo na may malupit na mukha. Kahit na ito ay isang frontal attack o isang side attack, nagdulot ito ng pinsala sa mga babaeng nasa paligid niya. Malaking pagkamatay, sa mga tuntunin ng hitsura, si Yehan ay mas masahol kaysa sa anumang tanyag na tao, o mas maganda pa, at ang kanyang ugali ay parang isang babaeng mamamatay mula 8 hanggang 80 taong gulang. Kung si Yehan ay magiging isang tanyag na tao, magiging sikat siya sa Asia, at ang kanyang mga nagawa ay hindi magiging mas mababa kaysa kay Nangong Zixen. Gayunpaman, kahit gaano karaming pera ang ibigay kay Yehan, hindi siya papayag dahil iba ang kanyang hinahanap. Maging aktibo sa entablado, hindi lang sa screen ng TV. Sa ilalim ng mga mata ng isa't isa, lumabas si Yehan sa labas ng paliparan, nakatingin sa pamilyar na lungsod sa harap niya, naamoy ang pamilyar na hangin, nakaramdam ng sobrang pagre-relax si Yehan. Ang hangin sa silangan ay nagparamdam kay Yehan ng iba mula sa hangin sa kanluran, ang huli ay medyo marahas at mainit. Ang una ay matikas at tahimik, at ang pamilyar na kapaligiran ay maaaring magpakalma sa mga tao. Gayunpaman, sa ganitong uri ng kapayapaan ng isip, biglang nakaramdam si Yehan ng ilang espesyal na mata na nakatuon sa kanya. Nang tumingin siya, may 5 magagandang figure sa labas ng paliparan, parang 5 nakasisilaw na rosas, nakakaakit ng atensyon. Sa sandaling ito, ang mga mata ng 5 figurang ito ay nakatuon lahat kay Yehan. Nang makita ito, isang mahinahon na ngiti ang sumilay sa mukha ni Yehan, at pagkatapos ay naglakad siya patungo sa 5 magagandang figurang ito. Ang 5 taong ito ay sina Zhou Yuner, Yan Zihan, Hu Feng, Huang Nishang, at Zhao Yuyu. Magkakasama silang nakatayo, halos nakakaakit ng atensyon ng mga lalaki at babaeng dumadaan sa labas ng paliparan. Walang paraan dahil ang 5 tao ay parang mga magagandang babae, at ang 5 tao na magkakasama ay walang katapusang nakamamatay. Nang makita si Yehan na naglalakad patungo sa kanila nang may ngiti sa kanyang mukha, may nakita sina Zhou Yuner at ang iba pa na pagnanasa sa kanilang mga mata. Kahit na nasa kanlurang mundo lang si Yehan ng mahigit sa kalahating buwan, parang kalahating taon na silang wala. Bukod dito, ilang panahon na ang nakalilipas, pumunta sa kanluran ang lahat ng tao sa Phoenix Villa. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay nag-aalala sa loob ng ilang sandali sina Zhou Yuner at ang iba pa. Gayunpaman, sa kabutihang palad, ang kontrabida na kanilang iniisip araw at gabi ay sa wakas ay nakabalik na. Ang lamig sa labas, bakit kayo nandito? Lumapit si Yehan kina Zhou Yuner at ang iba pa, tiningnan ang makapal na damit na suot ng 5 babae, at sa wakas ay napunta ang mga mata ni Yehan sa bahagyang namamagang tiyan ni Huang Nishang. Kung bibilangin ang oras, halos 2 buwan nang buntis si Huang Nishang. Sino ang nagpapasama sa iyo ng walang pakundangan? Kung hindi ako na-inform ni Mr. John na babalik ka ngayon, hindi ko malalaman na nakarating ka na pala sa Shanghai City. Tiningnan ng masama ni Zhou Yuner si Yehan, pero hindi maitago ang lamang sa mga matang iyon. Ito, naubusan ng baterya ang aking telepono. Nagsinungaling si Yehan nang hindi namumula. Sige, walang sinisisi sa iyo. Tara na, sumakay na tayo sa sasakyan at sabihin, buntis pa rin si Nishang, kaya hindi ako pwedeng magkasakit.
Nagsalita si Hu Feng sa sandaling ito, at habang nagsasalita, nagbigay siya kay Ye Han ng isang mapang-akit na tingin, nang makita ang namamagang tiyan ni Huang Nish ang pagkatapos bumalik, nararamdaman din ni Hu Feng, na isang matandang babaeng natitira, ang ganitong uri ng pag-iisip, ngunit walang silbi ang pag-iisip tungkol sa ganitong uri ng bagay, kailangan ng magsikap si Ye Han. Sa ilalim ng mga mata ng inggit at selos ng paligid, dinala ng 5 magagandang babae si Ye Han sa isang mahabang sasakyan. Guwapo lang ang lalaking iyon, at ang swerte niya. Kung makakakuha lang ako ng isa sa 5 magagandang babaeng iyon, magiging isang masayang ninuno na ako. Sa tingin ko hindi mo dapat isipin iyon. Ang mga taong iyon ay mayaman o mahal. Mas mabuting pumunta ka sa iyong klase ng matapat. Habang pinapanood ang mahabang sasakyan na umalis, maraming tao sa labas ng paliparan ang umiling. May mga taong ipinanganak na may lahat, at may mga taong hindi ito nakakamit kahit magsikap sila sa buong buhay nila. Sa mahigit sa 1 bilyong tao sa China, kakaunti lang ang mga taong talagang nagtatagumpay. Sa mahabang sasakyan, nag-usap si Ye Han sa 5 babae ng ilang sandali, at pagkatapos ay tiningnan ang pisikal na kondisyon ni Hu Feng. Kahit na 2 araw lang ang nakalipas, maayos ang paggaling ng katawan ni Hu Feng. Sa pamamagitan ng paraan, maliit na tao, nakabalik na si Wu Ying sa Yanjing City, at hiniling din sa akin ni Sito na dalhin sa iyo ang isang mensahe, wala kang utang sa kanya. Nang marinig ito, tahimik ang ekspresyon ni Ye Han, at wala siyang utang sa kanya, ibig sabihin ay wala na silang gagawin sa isa't isa sa hinaharap. Nang bumalik si Wu Ying sa Yanjing, hindi gaanong nag-isip si Ye Han tungkol dito. Si Wu Ying ay orihinal na ang katulong na hiniram niya para iligtas si Hu Feng. Ngayong natapos na ang misyon, oras na para bumalik siya sa Yanjing City. Malapit na ang bagong taon. Tumingin si Ye Han sa labas ng bintana ng sasakyan, kung saan nakasabit ang mga pulang parol sa maraming lugar. Ayaw mo ba akong palayasin? Nang marinig ang mga salita ni Ye Han, tiningnan ni Hu Feng si Ye Han ng may sama ng loob. Hihi? Ate Hu Feng, bakit naman gustong palayasin ni Kuya Ye ang isang magandang babae tulad mo? Sa ilang babae, sina Zhao Yuyo at Hu Feng ang unang nagkakilala, at diretsyong nagbiro siya sa sandaling ito. Sa tingin ko ayaw talagang umalis ng ilang tao. Sa upuan ng driver, tiningnan ni Zhou Yuner si Ye Han ng may kahulugan, at si Huang Nishang, na nakaupo sa tabi ni Ye Han, ay nagsabi ng may ngiti, kung talagang mapapalaya si Ate Hu Feng, sa tingin ko nagmamadali na ang ating ina. Tulad ng sinabi ng aking ina, si Ate Hu Feng ay natural na madaling manganak, na may nakausli sa harap at likod, tiyak na inaasahang magkakaroon siya ng anak na lalaki sa hinaharap. Marahil ay magiging kambal na dragon at phoenix. Ngumiti rin si Yan Zihan sa tabi niya. Nang marinig ang mga salita ng ilang babae, kahit na ang bukas at matapang na kalikasan ni Wu Feng ay hindi maiwasang mamula. Kabanata 732. Umiling si Ye Han ng may ngiti, tiningnan ang namumulang si Hu Feng at sinabi, saan mo gustong pumunta? Nailigtas kita sa kulungan sa kanluran ng may paghihirap, kaya bakit ka palalayasin? Gusto mo bang sumama sa akin? Manatili hanggat gusto mo, pero malapit na ang bagong taon ng China, at oras na para ibalik ang aking kapatid. Nang marinig ang mga salita ni Ye Han, ang magagandang mata ni Hu Feng ay tumingin kay Ye Han ng may kaunting hamog, at ang tagsibol sa kanyang mga mata ay umaalon. Para iligtas siya, ang lalaking nasa harapan niya ay hindi nag-atubiling pumunta sa kanluran para makipaglaban sa mga masters ng iba't ibang bansa, at inilipat pa ang lahat ng nangungunang masters sa bansa. Ang pagpunta sa kanluran ay nag-iwan ng mapanganib na likuran para sa kaaway. Hindi niya minahal ang bansa at kagandahan. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay sapat na para mapagalaw si Hu Feng ng higit pa sa sukat. Siyempre alam niya na hindi siya palalayasin ni Ye Han. Natatakot si Ate Ye Ching na hindi pa rin niya alam kung ano ang nangyari sa iyo, at higit pa rito, malapit na siyang maging tiyahin. Hindi ko alam kung kumusta siya sa Mount Ma. Sabi ni Zhou Yuner ng may buntong hininga, at ilan lang sa kanila ang bumalik sa Shanghai City, habang si Ye Ching ay pinananatili ng mga masters ng MA gamit ang mga puting kasinungalingan. Sabi ni Ye Han, sa loob ng 2 araw, sasanduhan ko ang aking kapatid kapag natapos ko na ang bagay na dapat kong gawin. Ngumiti si Hu Feng at sinabi, matagal ko nang hindi nakikita si Ye Qingmei, nagsasanay na siya sa tabi ni Master Ma, tiyak na nagbago na siya ng husto, tama ba? Marahil, ang aking kapatid ay magugulat sa ating lahat. Bahagyang ngumiti si Ye Han. Ang talento ni Ye Qing, kahit ang tamad na matandang lalaki na nakakita nito noon, ay haanga rito. May isip mo kung gaano kataas ang talento ni Ye Qing sa paglilinang. Sa pamamagitan ng paraan, Ye Han, may isang taong pumunta sa Phoenix Villa.
Tumingin si Jo Yuner kay Yan Zihan sa co-pilot at sa wakas ay sinabi ang dapat niyang sabihin. Nang marinig ito, nanginginig ang mesla na katawan ni Yan Zihan at kumislap ang kanyang magagandang mata isang pagtingin ng pagkatakot. Sino iyon? Usis ang tanong ni Yehan. Yanjing City, Mr. Yan. Sagot ni Huafeng sa mga salita ni Yehan. Nang marinig ito, itinaas ni Yehan ang kanyang mga kilay, at ang matandang lalaki ay talagang pumunta sa Shanghai City, at pumunta sa Fenghuang Mountain Villa. Nang maisip ito, tumingin din si Yehan kay Yan Zihan na hindi mapakali, at pagkatapos ay sinabi, ang darating ay darating, pagtakas, ang ayaw harapin ito ay hindi ang paraan para malutas ang problema. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, ang ekspresyon ni Yan Zihan ay naging mas tahimik, at isang pagtingin ng determinasyon ang kumislap sa kanyang magagandang mata. Ang sasakyan ay pinasok sa Phoenix Villa sa ilalim ng matatag na pagmamaneho ni Jo Yuner. Ang Phoenix Villa ngayon ay tinitirhan lamang ng mga taong malapit kay Yehan, pati na rin sina Leng Wufei at ang iba pa na nagbabantay sa buong villa. Tungkol naman sa angkan ng Go, ang buong angkan ay lumipat sa gitnang China, nanirahan sa orihinal na Merong Villa. Ang gitnang China ang base camp ng angkan ng Go, at ang Merong Villa ang pinakamagandang lugar para sa kanila upang makapasok sa mundo. Nakaupo sa sasakyan, sa sandaling ito, nakita na ni Yehan sa harap ng gate ng villa sa villa. Sa sandaling ito, isang magandang babae na may cardigan na isang maliit na babae ang naghihintay, at ang magandang babae at ang maliit na babae ay sina Yan Qingmo at ang maliit na babae. Ching-ching dalawang tao. Nang makita ang sasakyan na dahan-dahang pumapasok sa villa, biglang nagpakita ng saya ang mukha ni Yan Qingmo. Bago pa man siya makalakad, si Xiao Qingcheng ay tumakas na mula sa kanyang palad at sumugod sa lugar kung saan siya bumabalang ng sasakyan. Sa mga bisig ni Yehan. Masamang kuya, naglalaro at nawawala ulit, wala ka rito, iniisip ng ilang hipag na payat ka na, at payat na rin ako, kung hindi ka naniniwala, hawakan mo. Ikinabot ni Xiao Qingcheng ang leeg ni Yehan gamit ang dalawang kamay, parang pusit na kabalot sa katawan ni Yehan, nakatingin si Pushan kay Yehan ng may malalaking mata, at may kaunting paghihikayat ng kabataan at katapangan sa mga matang iyon. Lumingon si Yehan at sinama ng tingin si Huafeng. Hindi na kailangang sabihin, alam niyang ang babaeng si Huafeng ay bumalik para turuan siya. Nang makita ito, inosenteng nagkibit-balikat si Huafeng, at tumawa sina Jo Yuner at ang iba pa sa tabi niya. Pagkatapos pumunta rito, ang taong laging nakakapit sa kanya ay si Xiao Qingcheng. Halos mataba ka na, babae. Nasaan ang timbang mo? Ibinaba ni Yehan si Xiao Qingcheng, hinawakan ang kanyang kamay at naglakad patungo kay Yan Qingmo na naglalakad. Anak, tingnan mo, hindi ka ba nasaktan? Lumapit si Yan Qingmo sa harap ni Yehan, ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatingin kay Yehan, natatakot na may nawawala kay Yehan. Habang tinitingnan siya ay nagsasalita pa rin, ang bastardo na iyon, hiniling ko sa kanya na protektahan ka, at inilagay ka pa niya sa panganib. Kapag bumalik na siya, tingnan natin kung hindi ko pipilipitin ang kanyang mga tenga. Nang marinig ito, tumawa ng malakas sina Jo Yuner at ang iba pa, isang baliw na gumagala sa mundo, sa harap ng kanyang asawang si Yan Qingmo, wala talaga siyang ugali, sinabi ni Yan Qingmo na kung gusto niyang pilipitin ang kanyang mga tenga, gagawin niya talaga ito, at ang baliw ay hindi naglakas loob na lumaban. Hindi pa bumabalik ang baliw. Nang marinig ang mga salita ni Yan Qingmo, kumislap ang mga mata ni Yehan, at pagkatapos ay tiningnan niya ang babaeng tumingin sa kanya ng may pag-aalala, at sa wakas ay tumingin sa kanya ng may ginhawa, at mahinang sinabi, okay lang ako, nanay. Nang marinig ito, natigilan si Yan Qingmo, tiningnan niya si Yehan ng may blankong ekspresyon, ang mga luha ay hindi mapigil ang umagos, tumalikod siya, tinakpan ang kanyang bibig at humikbi ng mahina. Sa wakas ay tinawag siyang nanay ni Yehan, halos 20 taon na niyang hinihintay ang tunog na ito, at ngayon, sa wakas ay narinig na niya ito. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yan Qingmo na sulit ang lahat ng sakripisyo. Nanay, ito ay isang bagay na dapat ikatuwa. Bakit ka pa umiiyak? Lumapit si Huang Nishang sa tabi ni Yan Qingmo, at ilang babae rin ang lumapit para aliwin si Yan Qingmo. Bumantong hininga siya, marahil, dapat na niyang tinawag ang tawag na ito noon pa man, mayroon bang magulang sa mundo na hindi nagmamahal sa kanilang mga anak. Sa oras na ito, ang dalawang matatandang lalaki na lumabas sa villa ay dahan-dahang nakakuha ng atensyon ni Yehan. Ang dalawang matatandang lalaki ay nakatayo sa gate ng villa at nakatingin sa gawin na ito. Sila syempre sina matandang Yan at Keyang. Hindi ito ang unang pagkakataong nakilala ni Yehan si Mr. Yan. Bukod dito, nang hindi alam na ang kabilang partido ay si Mr. Yan, nag-usap na sila sa telepono ng maraming beses.
Malinaw kay Yehan ang pag-aalala ng matandang lalaki sa kanya. Maaari rin itong madama. Ngayon na nagkita ulit sila, malinaw na ang relasyon at nagbago na ang kanilang mga tungkulin, na nagpapakita sa kanilang dalawa na tumango ng may pagkakaunawaan ng magtinginan sila. Sa ilalim ng pang-aaliw ng ilang babae, pinunasan ni Yan Qingmo ang mga sulok ng kanyang mga mata sa sandaling ito, ngumiti sa kanyang mukha, at sinabi, "Oo, ito ay isang masayang bagay, paano ako iiyak, pero na, lahat, tumigil na sa pagtayo at pumasok na sa bahay, anak, pero na, gagawa si nanay ng ilang masasarap na pagkain mamaya, dapat nating ipagdiwang ito." Pagkatapos ng lahat, hinawakan ni Yan Qingmo ang kamay ni Yehan at lumingon at naglakad patungo sa villa, ngunit nang lumingon siya at nakita si Mr. Yan na nakatayo sa pinto, ang mga hakbang ni Yan Qingmo ay huminto, at sa wakas ay hinawakan niya ang kamay ni Yehan at naglakad nakaraan, ilang babae ang tahimik na sumunod sa likuran. Tatay, Xiao Han. Kabanata 733. Nang makita si Yan Qingmo na nag-aalangan na magsalita, kumaway si matandang Yan at sinabi, "Sige, pumasok na tayong lahat at pag-usapan natin ito." Buntis pa rin si Nishang. Matapos magsalita, lumingon si matandang Yan at naglakad papasok. Sinundan siya ng lahat at pumasok sa bulwagan ng villa. Nang makita si matandang Yan na nakaupo sa sofa, tinapik ni Yan Qingmo ang kamay ni Yehan at sinabi, "Anak, pwede kang makipag-usap muna sa matanda, at pagkatapos ay magluluto si nanay para sa iyo." Tumango si Yehan. Sinabi rin ni Zhou Yuner sa oras na iyon, "Nanay, nandito kami para tulungan ka." Pagkatapos, maliban kay Hu Feng na sumama kay Huang Nish ang pataas, ang iba pang mga babae ay nagpunta lahat sa kusina, kahit na si Xiao Qingcheng ay hindi rin nag-iisa. Umupo si Yehan sa tapat ni matandang Yan, at tahimik na nagsindi ng sigarilyo nang hindi nagsasalita. Nang makita ito, sinabi ni matandang Yan, "Mula nang makita-kita, alam kong magkikita tayo balang araw. Nakaupo ng magkaharap tulad ngayon, bakit, ayaw mo ba akong tawagan?" "Ano ang pangalan?" tanong ni Yehan habang nilalagay ang kanyang sigarilyo sa ashtray. Sa mga tuntunin ng relasyon, ang matanda sa harap niya ay ang kanyang lolo, pero mula sa pananaw ni Yan Zihan, dapat siyang tawaging lolo. "Ayaw kong alagaan ang mga gawain ng nakababatang henerasyon." Tumingin si matandang Yan kay Yehan at tinanong, "Sa totoo lang, gusto ko lang malaman kung gusto mo ba ako sa iyong puso." Nang marinig ito, tumahimik si Yehan ng ilang sandali, pagkatapos ay tumango, at sinabi, "Gusto ko nga ang isang baliw, kaya paano ko hindi magugustuhan ka, lolo?" Nang marinig ang "lolo" ni Yehan, biglang nagliwanag ang mukha ni matandang Yan, pero sobrang tuwa niya kaya ubo siya ng malakas. Kaagad siyang tinulungan ni Keyang sa kanyang likod, at sinabi ng may ngiti, "Matanda, mukhang napakasakit ng mga salita ng binata son. Dapat kang mag-ingat para marinig mo pa ito ng ilang taon. Ikaw matandang hayop, kaya ka pa bang magsalita?" Tinignan ng masama ni Mr. Yan si Keyang, pagkatapos ay ngumiti kay Yehan, "Naririnig ko pa rin na ito ay biyaya ng Diyos para sa akin, kaya kahit na ang aking mga lumang buto ay itapon sa lupa bukas, wala akong pagsisisihan. Dahil nandito ako, maaaring kailangan mong mabuhay pa ng ilang taon para sa lumang buto na ito." Tumingin si Yehan kay matandang Yan at sinabi, "Malapit nang dumating ang aking anak sa mundong ito, hindi mo ba gustong yakapin siya gamit ang iyong sariling mga kamay?" "Siyempre." Tumawa ng malakas si matandang Yan, at sinabi, "Hindi ko pa kailanman nakita ang iyong paglaki. Paano ko mapapalampas ang iyong apo sa tuhod na malapit ng ipanganak?" Nang marinig ito, nanatiling tahimik si Yehan. Hindi niya alam kung ano ang nangyari noon, at ayaw niyang tuklasin ito ngayon. Tama at mali, walang silbi ang pagtuloy sa paghahanap. Ang pinakamahalaga ay ang mabuhay sa kasalukuyan, pahalagahan ang lahat sa harap mo. Tungkol naman sa hilagang bahagi, ano ang mga plano mo para sa hinaharap? Nang makita ang tahimik na si Yehan, binago ni matandang Yan ang paksa. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan, "Pupunta muna ako sa hilagang kanluran, magtatayo ng pundasyon sa hilaga, at pagkatapos ay dahan-daang mapapanatili ito. Hindi masama ang pagpaplano ng hakbang-hakbang." Sabi ni matandang Master Yan. "Dahil sa iyong karunungan at puwersa, isang bagay lang ng panahon bago mo sakupin ang hilaga, pero hindi mo dapat maliitin ang lalaki sa hilaga. Ayon sa impormasyon na nakuha ko, ginagamit ng pamilya Nolan ang lahat kung ang mga mapagkukunan ay ginagamit upang linangin siya, maaaring hindi na magtatagal bago siya muling lumitaw sa mundo sa ilalim ng lupa. Sa panahong iyon, walang makakaalam kung gaano siya kalakas. Bukod dito, napakatalino at mapanlikha ni Zug Prajna sa tabi niya. Sa mga tuntunin ng pagpaplano, hindi mo pa kaya silang harapin sa ngayon.
Imposibleng sabihin kung sino ang malakas at kung sino ang mahina, at ang kombinasyon ng dalawang taong ito, isa sibil at isa militar, ay hindi dapat maliitin. Nang marinig ang mga salita ni Mr. Yan, tumango si Yehan, na may matatalas na mata, at sinabi, si Nolan Mietian ay talagang isang bihirang prodigy sa martial arts na may natatanging talento, at sa tulong ni Zug Projna, isang think tank, ang mga tagahilaga kabilang sa mga kalaban, sila ang pinakamahirap harapin, pero kawili-wili ito, gusto kong tapakan sila sa larangang kanilang pinakamapagmataas, tulad ng pagtapak ni Nolan Mietian sa akin noon. Sabi ni Mr. Yan, naniniwala akong kaya mo ito. Bukod sa mundo sa ilalim ng lupa, dapat mong bigyang pansin ang mga tao sa mundo ng sinaunang martial arts. May mga baliw, at maaaring masyadong natatakot ang mga taong ito na salakayin ka, pero, habang tumitindi ang iyong lakas at tumitindi ang iyong kapangyarihan, tiyak na mararamdaman ng mga taong ito ang krisis, at ang salitang baliw ay maaaring hindi na makapagpigil sa kanila sa panahong iyon. Sana hindi masyadong masama ang sitwasyon, kung hindi, kailangan kong makapunta ng maaga sa mundo ng sinaunang martial arts at pumunta sa Mount Shaoxi. Sabi ni Yehan nang nakasara ang kanyang mga mata. Ang mga tao sa mundo ay maituturing na pangunahing puwersa, paano malilimutan ni Yehan ang isang malalim na puot. Gayunpaman, ang unang hakbang sa pakikitungo sa mundo ng sinaunang martial arts, mayroon ng plano si Yehan sa kanyang isip. Maaaring ang ideya ng binata Son ay, isang madilim na bilangguan. Ang mga salita ni Yehan ay nagdulot ng isang pagtingin ng pagkagulat sa mga mata ni Keyang, at tinanong niya. Mukhang narinig din ng mga nakatatanda ang tungkol dito. Sabi ni Keyang, ang madilim na bilangguan sa Shaoxi Mountain ay isang ipinagbabawal na lugar sa puso ng maraming sinaunang mandirigma. Hindi nakakagulat na alam ko ito. Kung gusto ng binata Son na salakayin ang lugar na ito, mas mabuting siguraduhin niya muna bago kumilos. Kung hindi, ang ipinagbabawal na lugar ay masisira. Masasabi na walang labasan. Salamat sa pagpapaalala sa akin, Senyor. Seryosong tumango si Yehan, at pagkatapos ay tinanong si Mr. Yan, Lolo, nang bumalik ako sa timog mula sa Yanjing City, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa pamilya Yan sa Yanjing City. Nang marinig ito, ngumisi si Matandang Yan at sinabi, gusto mong tanungin ang apo ni Matandang Yan, tama ba? Hindi tumanggi si Yehan. Ang dahilan kung bakit niya tinanong ito ay dahil kay Yan Lingjiao na hindi pa nakikipag-ugnayan sa kanya ng matagal. Wala siyang alam tungkol sa sitwasyon ni Yan Lingjiao. Nang tinatakpan siya ng babae mula sa hangin at ulan, ayaw ni Yehan na mag-alala siya, pero ngayon, oras na. Nagpatuloy si Mr. Yan, sa totoo lang, nakikita kong malapit ang relasyon mo sa apo ni Mr. Yan. Ayaw kong makialam sa mga gawain ng nakababatang henerasyon, pero para sa pamilya Yan, hindi ka dapat masyadong lumapit sa kanila sa ngayon. Bakit? Kumunat ang noo ni Yehan, medyo naguguluhan, maaaring dahil ba sa relasyon sa pag-aasawa sa pagitan ng pamilya Yan at ng pamilya Nolan. Maraming bagay ang mahirap ipaliwanag sa iyo ngayon. Mula nang lumitaw ka, muling sinisiyasat ko ang nangyari 20 taon na ang nakalilipas. Marahil ang pamilya Yan ay hindi na ang dating pamilya Yan, pero hindi ko alam kung ano ang nangyayari dito. Walang anino ni Matandang Yan. Bumantong hininga si Matandang Yan, ang pamilya Yan ay nasa parehong kampo sa kanila noon, ayaw niyang maging ganito ang mga bagay, ang matandang pagkakaibigan ng ilang dekada. Kabanata 734. Nang marinig ito, kumunat muli ang noo ni Yehan. Magkakaugnay ang mga maharlikang pamilya sa Yanjing City, at ang mga interes ang pinakamahalaga. Ang emosyon ni Mr. Yan sa sandaling ito ay nagparamdam kay Yehan na hindi simple ang mga bagay. Marahil ito ay iba sa nangyari 20 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, ayaw munang mag-isip ni Yehan ng iba pang bagay. Isang bagay ang hindi niya kailanman babaguhin, si Yan Lingjiao, hindi siya susuko. Matapos ni Yehan ang pakikipag-usap kay Mr. Yan, naghanda na sina Yan Qingmo, Zhou Yuner at ang iba pa ng hapunan. Nagsimulang magtulungan ang ilang babae, at isang masaganang hapunan ang mabilis na inilagay sa mesa. Matapos kumain ng kanluraning pagkain sa loob ng kalahating buwan, tingnan ang masasarap na pagkain sa mesang ito, inilipat din ni Yehan ang kanyang hintuturo, at kumain ng buo at may kasiyahan. Xiaohan, dahan-dahan kang kumain, mag-ingat na baka mabulunan ka, kulang pa ito, gagawa ako mamaya. Nang makita si Yehan na sumusubo ng mabilis, nakaramdam ng kaunting pagkadismaya si Yan Qingmo, at dali-daling naglagay ng isang mangkok ng sabaw sa harap ni Yehan, ang kanyang anak ay sa wakas ay pumayag na maging ina niya, ang pagmamahal ni Yan Qingmo kay Yehan ay lalong lumago ng walang hanggan. Maingat niyang pinagmamasdan ang bawat detalye.
Hindi niya natupad ang kanyang responsibilidad bilang isang ina noon, pero ngayon gusto niya lang itong bumawi kahit na si Yehan ayaw niya itong gawin. Tita, gusto ko rin. Tumingin si Xiao Qingcheng na kumakain sa mesa, sa maingat na pag-aalaga ni Yan Qingmo kay Yehan, at ang kanyang mga malalaking mata ay biglang nagpakita ng inggit. Lumaki siya sa isang monasteryo kasama ang mga matatandang monghe, pero hindi niya naramdaman ang tinatawag na pagmamahal ng ama at ina, at naramdaman niya ito dito kay Yan Qingmo. Hehe, paano makakalimutan ni tita ang ating maliit na Qingcheng? Hinimas ni Yan Qingmo ang ulo ni Xiao Qingcheng, at pagkatapos ay naghain sa kanya ng isang mangkok ng sabaw. Nang makita ito, nagsalita ang ilang babae sa mesa ng isa-isa, kahit na ang matured na si Hu Feng ay hindi rin nag-iisa. Sandali, abala si Yan Qingmo. Nang makita si Yingying at Yanya na nakaupo sa mesang ito, isang ngiti ang sumilay sa lumang mukha ni Mr. Yan. Napakasaya niya sa mga babaeng ito. Matapos ang pagkain, umupo si Yehan sa sala kasama ang kanyang pamilya at nag-usap Diyos, nagpahinga na si Mr. Yan matapos ang kaunting ehersisyo. Matanda na siya at hindi na kasing ganda ng enerhiya ng mga kabataan. Dahan-dahang umabot ang oras sa 11, at si Yan Qingmo, na hindi na kayang tiisin ang antok, ay bumalik na rin sa silid tulugan. Matapos bumalik ang kanyang anak, sa wakas ay makatulog na siya ng mapayapa. Pero pag-alis ni Yan Qingmo, ang dating masiglang eksena ay biglang naging mas tahimik, at ang mga babae ay parang medyo tahimik, dahil magpapahinga na sila, at napagtanto nilang lahat ang isang tanong, saan pupunta si Yehan ngayong gabi? Hoy, inaantok na talaga ako. Hindi na ako maglalaro, matutulog na ako. Maliit na babae, sumama ka na sa aking kapatid. Nang makita ang tahimik na kapaligiran, si Hu Feng, na bihasa sa pakikipag-ugnayan sa tao, ang unang tumayo at humikab at hinayla si Xiao Qingcheng. Umakyat sa hagdan, alam niyang ang unang gabi na pagbabalik ni Yehan ay hindi dapat para sa kanya. Matutulog na rin ako, Kuya Ye, magandang gabi, mga ate. Pag-alis ni Hu Feng, dali-daling sumunod si Zhao Yuyo, alam niyang wala siyang magiging parte dito, kahit na gusto niya. Zihan, paano kung matulog tayong dalawa ngayong gabi? Sabi ni Huang Nishang habang nakatingin kay Yan Qingmo. Sige, pera na, tutulungan kita sa taas. Nang makita na ang sala na maingay pa lang kanina, ay naging 2 tao na lang sa loob ng wala pang 1 minuto, hinawakan ni Yehan ang kanyang ilong at tiningnan si Zhou Yuner, na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Yuner, mukhang binibigyan tayo ng lahat ng pagkakataon, sa tingin ko hindi natin dapat bigyan ang mabubuting intensyon ng lahat. Gabi na, tingnan natin kung pwede tayong magpahinga. Nang marinig ito, tiningnan ni Zhou Yuner si Yehan ng may blankong tingin at umakyat sa hagdan. Nang makita ito, lumapit si Yehan at niyakap si Zhou Yuner, at umakyat sa hagdan sa gitna ng pagsigaw ng huli. Isang gabing puno ng pagnanasa, ngayong gabi, maliban kina Mr. Yan, Yan Qingmo at Xiao Qingcheng na mahimbing na natutulog, maraming tao ang hindi makatulog. Ang mahinang boses mula sa silid ni Yehan ay nagpahirap sa pagtulog. Iwanan ang pagkakataon kay Zhou Yuner, ito ang pinagkasunduan nilang lahat. Anyway, ang unang babae ni Yehan ay si Zhou Yuner, at tinatanggap sila ni Zhou Yuner ng buong puso, at namumuhay ng mapayapa. Hindi sila ang uri ng makasariling tao, ang pagbibigay at pagbibigay ay magpapadali sa kanilang pagsasama dahil pareho silang malalim na umiibig sa iisang lalaki. Kinabukasan, nagpahinga si Yehan buong umaga. Nang magising siya, wala na ang mga magagandang babaeng sumama sa kama noong nakaraang gabi, at may amoy pa rin sa unan. Tiningnan ni Yehan ang sikat ng araw na sumisikat mula sa bintana. Halos 10:00 na. Nang isuot ni Yehan ang kanyang damit at bumaba, bukod kay Zhou Yuner, naruroon sina Yan Qingmo, Yan Zihan, Hu Feng, Huang Nishang, Zhao Yuyo, at Xiao Qingcheng. Nang makita si Yehan na bumababa, kaagad na tumayo si Yan Qingmo at nagsabi ng may pag-aalala, "Anak, nagugutom ka na, gagawan kita ng almusal." "Tita, nandito kami para tulungan ka." Ngumiti si Yehan at sinabi, "Hindi na kailangan, lalabas ako ngayon, mahuhuli na ako kapag natapos na ang inyong almusal, at hindi na ako babalik para sa hapunan pagkatapos ng tanghali." Nang marinig ito, sinabi ni Yan Qingmo, "Anak, kung gayon dapat kang bumalik ng maaga, tumawag ang iyong matanda, at babalik siya ngayon." "Okay lang, hayaan mong maghintay ang matanda, at hahanapin ko siya para uminom kapag tapos na ako." Mag-aanong ngumiti si Yehan, tumayo si Huang Nishang at inayos ang necktie ni Yehan, at sinabi, "Pero dapat kang bumalik bago maghapunan." Bihira, nang magutos si Huang Nishang, wala nang nagawa si Yehan kundi ang itaas ang kanyang mga kamay sa pagsuko. Tumugon siya sa kahilingan ng kanyang babae at sinabi, "Sige, babalik ako bago maghapunan." Ganoon din iyon. "Sige,
tigilan na natin ang pag-uusap, baka mahuli na ako mamaya. Matapos bumati kina Yan Qingmo at sa ilang babae, pinatakbo ni Yehan ang sasakyan at umalis sa Phoenix Villa. Espesyal na araw ngayon. Ang mga leader ng mga probinsya ay dumating sa Shanghai City ilang araw na ang nakalilipas, naghihintay kay Yehan para magdaos ng pulong, at ang lugar ng pagpupulong ay ang Lin's Brilliant Hotel. Nang makarating si Yehan sa Brilliant Hotel, may mahigit 100 marangya at mababang kinasasakyan ang nakaparada sa labas ng hotel. Ang mga plaka ng mga sasakyang ito ay galing sa iba't ibang southern provinces, at lahat sila ay nakaparada ng magkakasunod. Pinahinto ni Yehan ang mga sasakyan sa wakas, nang ayos niya ang kanyang paningin, nakita niya sina Young Master Tang at Lin Bomo na nakasandal sa isang sasakyan sa labas ng hotel. Nang makita ito, lumapit si Yehan nang may ngiti sa kanyang mukha. "Dam, nandito ka lang ngayon, halos alas 12 na, ang boss mo ay walang sense of time." Tinaasan ni Young Master Tang si Yehan ng gitnang daliri. "Hindi ko maiwasang. Medyo nahuli akong gumising at may traffic jam sa daan. Bakit kayo nandito?" Lumapit si Yehan kina First Young Master Tang at Lin Bomo nang may ngiti sa kanyang mukha at nagtanong. "Dam, nagdaos ka ng pulong dito ngayon. Kung ikaw ang master ni Lao Lin, hindi mo ba alam?" Mapanghusgang tiningnan ni Young Master Tang si Yehan, at sinabi, "Sabi ko, Hanzi, narinig kong pumunta ka sa kanluran ilang panahon na ang nakalilipas, bakit hindi mo masyadong bastos ang hindi pagtawag sa akin?" Kabanata 735. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, "Kung pupunta ka, magiging byude si Mo Shu." "Tanjina, ang buhay ko, Panginoon yan, maglakas loob ba siyang tanggapin ito?" "Sige, tumigil na kayong dalawa sa pagtatalo." Ngumiti si Lin Bomo kay Yehan, "Hanzi, narito ang mga leader ng mga southern provinces, tara na, dadalhin kita pataas, ngayon ikaw ang underground world ng timog ang iyong overlord, hindi mo hahayaang maghintay ng walang kabuluhan ang grupong ito ng mga tao." Tumango si Yehan, at pagkatapos ay sa pamumuno ni Lin Bomo, sumunod ang dalawa sa likod. Sarado ang Brilliant Hotel ngayon. Gusto ni Yehan na magdaos ng pulong dito, kaya maabala siya. Na-order na ni Lin Bomo ang Brilliant Hotel na huwag magbukas sa publiko ngayon, ang lugar ng pagpupulong ay nasa pinakamataas na palapag ng Brilliant Hotel. Sumakay ang tatlo sa elevator patungo sa pinakamataas na palapag. Tumayo si Lin Bomo sa labas ng isang pinto at sinabi, "Hanzi, hindi na kami papasok ni Haibin. Nabok ko na ang piging. Pupunta kami sa iyo kapag natapos na ang pulong." Matapos umalis sina Tang Dashaw at Lin Bomo, binuksan ni Yehan ang pinto ng silid ng pagpupulong. Hanggat nakikita niya, malaki ang silid ng pagpupulong. Dumating ang mga leader mula sa lahat ng southern provinces. Bukod sa kanila, naghihintay si Leng Wufei para sa iba ngayon. Naruroon din sina Xia Ben, Lin Chi at ang 4 na dakilang Dragon General. Nakaupo ang mga leader ng southern provinces sa isang hilera, at naghintay si Leng Wufei na makaupo ang mga nangungunang master sa isang hilera, na may malinaw na pagkakaiba, at ang buong lugar ay tila napakatahimik. Nang makita na binuksan ang pinto ng silid ng pagpupulong, ang lahat ng mga mata ay nakatutok kay Yehan na pumasok. Tumayo ang mga leader ng southern provinces, si Leng Wufei at ang iba pa. Sa pribado, maaari silang magtawagang magkapatid ng walang anumang pag-aalangan. Pero sa mga kinakailangang okasyon, ang ilang mga panuntunan ay hindi maaaring masira. Maligayang pagdating sa lahat, mangyaring umupo. Naglakad si Yehan patungo sa pangunahing upuan, at ang kanyang mga mata ay tumingin sa lahat na dahan-daang umuupo sa sandaling ito. Maliban sa angkan ng Gu, ang mga tao dito ay halos lahat ng mga miyembro ng kanyang koponan. Oo, narito ngayon. Lumating din sina Tu Zhengxiong at Yu Shi mula sa Xiangyang, si Xu Qing, si Xiao Yunyan mula sa Jiangsu at Zhejiang, at si Cao Ying, ang panganay na kapatid mula sa Dongguan Province na sumali kalaunan, ay dumating din. Ang mga bagay na kanilang pinapatakbo at ang underground world hindi mapaghihiwalay, dapat dumalo sa pulong. Lahat, dapat sana ay nagsimula na ang pulong na ito kalahating buwan na ang nakalilipas, pero naantala ang pag-usad ng pulong dahil sa ilang espesyal na dahilan. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat dito. Maswerte tayo na makakaupo ng magkakasama ngayon at tatayo sa Southern Underground World. Ito ang resulta ng pinagsamang pagsisikap ng lahat. Narito, may 3 punto akong ipapaliwanag. Kung mayroon kang ibang opinyon, maaari mo itong iharap sa panahon ng pulong. Malakas na sinabi ni Yehan, ang unang punto ay ang ating grupo ang laki ay nabuo na, at kailangan itong magkaroon ng sariling titulo, para malaman ng mga tao sa China, Asia, at maging sa mundo ang pagkakaroon nito, at ang pangalan nito ay Tianlong. Mayroon ka bang opinyon tungkol sa pangalang ito?
Ang dragon ay may mga baligtad na kaliskis, at mamamatay ka kung hahawakan mo ito. Maganda ang salitang Tianlong. Tumanggaw si Chen Tianxing ng may ngiti. Dragon, isang napakabanal na nilalang ito. Tinatawag ng mga Chino ang kanilang sarili na mga inapo ng dragon. Napakahalaga ng salitang Tianlong, Tianlong, kumakatawan sa kahulugan ng paglipad sa langit. Nang marinig ito, nagpatuloy si Yehan, dahil walang tutol ang lahat, pagkatapos ng pulong, ipapalaganap ko ang salitang Tianlong sa Hilaga at Timog, para malaman ng mga tao sa China na ang underground world sa Timog ay pag-aari nating Tianlong, tulad ng kasabihan, walang panuntunan. Walang mga bilog, panuntunan, at mga grupo ang umiiral sa anumang lugar, at ang ating Tianlong ay hindi rin nag-iisa. Dapat nating sundin ang halimbawa ng ibang mga puwersa. Sa loob ng Tianlong, plano kong magtatag ng 4 na pangunahing organisasyon, ang unang Elder Hall, Battle Hall, at Dark Hall, Mingtang, bawat dibisyon ng paggawa. Sa ngayon, ang mga miyembro ng Elder Group ay 2 nakatatanda, sina Chen Tianxing at Chen Tiantian, si Zhao Hengtian, si Mr. Wu Fei, si Sun Lao, at si Zhou Lai. Ang Battle Hall ay pinamumunuan ni Huang Ben at Lin Chi. Kailangan pa itong itayo, tungkol naman sa Mingtang, ang Jiang Zhou at Zhejiang Shuqing ang magiging responsable, tutulungan siya nina Xiao Yunyan at Cao Ying. Ako, nagulat si Shuqing nang marinig ang mga salita ni Yehan. Hindi ikaw, gusto mo bang mag-alala kami ng 2 babae tungkol dito? Bahagyang ngumiti si Xiao Yunyan kay Shuqing, at sinabi ni Yehan, Shuqing, ang pagkakaroon ng Mingtang ay para sa Tianlong na makakuha ng mga mapagkukunan ng kayamanan, maging ito man ay Tianlong Club o Tianlong Hotel. Para sa Tianlong na magbigay ng pondo, kaya dapat kang maging responsable sa Mingtang. Sige, ako ang master ng Mingtang. Sana suportahan ninyo akong lahat sa hinaharap. Kung may mali sa ginawa ko, Shuqing, sana mailabas ninyo itong lahat. Tumayo si Shuqing at yumukod sa mga tao sa silid ng pagpupulong. Pumalakpak siya, sabi. Binabati kita, Hall Master Shuqing. Sumagot ang isang tao sa paligid. Mr. Ye? Dahil ang Presbyterian Hall, ang Battle Hall at ang Ming Hall ay lahat ay nahati at nagmamay-ari sa isa't isa, hindi ko alam kung paano dapat gumana ang Dark Hall na ito. Tumayo si Hiaozang mula sa Jiangsu at Zhejiang at nagtanong sa sandaling ito. Ngumiti si Yehan at sinabi, maliban sa mga lugar sa Tibet na hindi pa natin nahawakan, Taiwan, at ang Olympic League, may 15 probinsya at isang ilog sa timog, at bawat isa sa inyo ay kumokontrol sa inyong sariling teritoryo. Bukod sa ating sariling teritoryo, kailangan din nating pumili ng ilang elite mula sa kanilang mga tropa, at ang mga elite na ito ay magiging mga miyembro ng Dark Hall, pangunahing responsable sa pangungulekta ng impormasyon at pagpapanatili ng kaayusan ng underground world sa timog. Ang Jiangsu at Zhejiang helmsman na si Hiaozang ay handang sumunod sa mga utos ni Mr. Ye. Matapos marinig ang pag-aayos ni Yehan, seryosong sinabi ni Hiaozang, 15 probinsya at isang ilog, isang kabuoang 16 na manibela, bagaman lahat sila ay kabilang sa Dark Hall, hindi nila ginulo ang muling pag-oorganisa, sila pa rin ang mga leader ng kanilang mga rehiyon, pero mayroon silang titulo ng Tianlong Dark Hall Rudder Master sa kanilang mga ulo. Sumang-ayon din ang mga leader ng ibang mga probinsya at si Tu Zhengxiong ng Xiangjiang. Nang makita ito, nagpatuloy si Yehan, dahil walang tutol ang lahat, na pagpasyahan na ang Battle Hall ay bubuuan pa rin ng Qianlong Wei, pero papalitan ang pangalan, at ipatutupad ang sistema ng promosyon para masira ang punong supervisor at maging isang Dragon General, masira ang gitnang Rendo para maging isang Tianlong General, at ang Junior Rendo para maging isang Silver Dragon General, at sa bawat pagkakataong masira ang isang antas, magkakaroon ng kaukulang mga gantimpala. Nang marinig ito, isang nag-aapoy na tingin ang sumilay sa mga mata ng 4 na dakilang Heavenly Dragon Generals. Kasalukuyan silang nasa huling yugto ng Little Rendo. Ang mga gantimpala na lumalabas ay tiyak na napakakaakit-akit, at kung masisira lang nila ang kaharian ng gitnang gobernador, magiging makatwiran ang titulo ng Heavenly Dragon General sa kanilang mga ulo, kung hindi, nasa isang nakakahiyang sitwasyon lamang sila. Ang pangalawang punto, itinaas ni Yehan ang 2 daliri at nagpatuloy, kapag natapos na ang ating panloob na pagsasama, maliban sa Xiangjiang, ang mga tao sa Dark Hall ay magiging ganap na operasyon. Ang target ay ang Hilaga. Nang marinig ito, isang pagtingin ng pag-asa at pagiging matigas ang sumilay sa mga mata ng lahat ng naruroon. Ang underground world sa timog ay naapakan na sa ilalim ng kanilang mga paa, at ang susunod na layunin ay ang pagpunta sa Hilaga. Walang pagtatalo dito. Sabi ni Yehan, nasakop na natin ang timog, at mahalaga na pumunta sa Hilaga. Ang isang puwersa na naging stagnant ay walang alinlangang patuloy na mamamatay. Kami,
Tianlong, ay mamamatay sa digmaan o maabot natin ang tuktok. Dalawang opsyon lang ito, at kung hindi tayo pupunta sa Hilaga, isang araw ay pupunta sa Timog ang ating mga kaaway at itataas ang kanilang mga kutsilyo ng karne laban sa atin. Sa makatuwid, pagkatapos ng pagtatatag ng Darkhold, mabigat ang responsibilidad. Wala tayong pundasyon sa Hilaga. Ang pagpunta doon ay parang isang bulag sa anumang oras, ang impormasyon ang pinakamahalaga, at dapat na maghanda ang mga Rudder Master na magtayo ng Darkhold sa lalong madaling panahon, para makapasok muna ang mga tao sa Darkhold sa Hilaga, at kung mayroon tayong tumpak na impormasyon, magkakaroon tayo ng nangingibabaw na posisyon. Mr. Ye, huwag kang mag-alala, tiyak na itatayo ng 16 sa amin ang Darkhold bago ang bagong taon, para maging isang matalim na kutsilyo ang Darkhold sa likod ng kaaway. Napakaganda. Tumango si Yehan at nagpatuloy, ang pangatlong punto ay ang pagpaplano ng maaga. Ang responsibilidad ng mga miyembro ng Xiangyang Darkhold ay hindi sa Hilaga. Gusto ring makapasok ng Olympic League at Taiwan. Hindi lang iyon, gusto kong ikalat ang mga Darkhold sa buong Asya. Dahil sa bentahe ng bilang ng mga Xiangyang Club, maaari itong dahan-daang malaman at makapasok ng hakbang-hakbang. Kapag natapos na ang bagay sa Hilaga, ito ang susunod nating hakbang. Hindi ko alam kung may iba pang mga saloobin sina Mr. To at Mr. Yu tungkol dito. Nang marinig ito, sinabi ni Tu Zhengxiong, dahil sa ating mga bentahe sa Xiangyang at sa geographical na kapaligiran, hindi gaanong mahirap na unti-unting tumago sa iba't ibang mga rehiyon. Sa makatuwid, Mr. Ye, mangyaring magtiwala na itatayo ni na Master Yu at ako ang ating mga sistema ng katalinuhan sa iba't ibang mga bansang Asyano. Naghihintay ng utos ni Mr. Ye. Dahil ganoon ang kaso, ako, Yehan, ay narito para tanungin kayong lahat. Napanalunan na natin ang Timog, kaya ba natin muling makuha ang Hilaga? Kahit nasakupin ang Asya at lumikha ng mga himala, lahat ay nakasalalay sa ating pagsisikap. Kabanata 736. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, napuno ng sigasig at excitement ang puso ng lahat. Isang himala na ang manalo sa Timog. Kung ang himalang ito ay mananatili at maabot ang tuktok ng hakbang-hakbang, kung gayon ang kasaysayan ng mundo sa ilalim ng lupa sa hinaharap, marahil ang mga pangalan ng lahat ng mga taong narito ay lalabas dito, nag-iiwan ng isang hindi matatawaran na kamanghamanghang marka sa mundong ito para sa mga susunod na henerasyon na magkomento. At narito, opisyal nang natapos ang pulong, nag-set up na si Lin Bomo ng piging sa Brilliant Hotel, 15 Southern Provinces at 16 na helmsmen, kasama sina Shu Qing, Leng Wufei at ang iba pa, isang kabuoang halos 30 katao ang magkakasama dumalo sa piging, sina Tang Dashao at Lin Bomo ay dumalo rin. Lahat, pagkatapos uminom ng basong alak na ito, nais kong muling magtagumpay tayo. Cheers! Sa piging, itinaas ni Yehan ang kanyang baso sa madla, at lahat ay tumugon ng may ngiti, at pagkatapos ay ininom ito ng isang lagok. 15 probinsya at isang ilog, ang 16 na helmsmen na ito ay hindi pamilyar sa isa't isa noon, pero pagkatapos ng pulong na ito, nagkakilala na ang lahat, at naging mga miyembro sila ng iisang bangka. Ngayon sa piging, bukod sa pag-toast kay Yehan, nagkakakilala rin ang mga taong ito at bumubuo ng isang Darkhold. Kailangan din nilang makipagnegosasyon at harapin ito ng magkasama. Kinakailangan na maging pamilyar sa isa't isa. Hanzi, hindi ko inaasahan na may dalawang magagandang babae ka dito, hindi ka matapat. Sa tabi ni Yehan, lumapit si Young Master Tang kay Yehan at sinabi ng may kabastusan, sina Xiao Yunyan at Cao Yingtang hindi nila kilala ang isa't isa, kahit na si Lin Bomo ay kilala lang si Xiao Yunyan. Tiningnan ng puti ni Yehan ang lalaking ito, at sinabi, talagang magaganda sila. Kung mayroon kang mga kasanayan, pwede mo silang ligawan, basta ipinapangako mo, Moshu, na hindi ako tatutol. Tanjina, may parte pa ba ako sa mga ulam sa tabi mo? Kung ang aking pamilya Moshu ay kasing alam ng kapatid ni Yuner, pupunta rin ako sa Sanggang 6 Courtyard para tamasahin ang mga biyaya ng mga tao ng Qi. Nakakaawa, kapatid, walang pag-asa sa buhay na ito. Itinaas ni First Young Master Tang ang gitnang daliri kay Yehan, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo ng may malungkot na ekspresyon, walang paraan na si Moshu ay isang tigreng babae kahit na sa paningin ng mga tagalabas o sa kanyang sariling pamilya paano siya magkakaroon ng pagkakataong makahanap ng ibang babae kung patay na niyang inaalagaan si Young Master Tang. Masaya ka na sa iyo, bata. Kung may crush si Moshu sa isang tao na kasing laki mo, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang magsasabi na isang magandang repolyo ang niloko. Tanjina, ano bang mali sa aking tonelada? Kapatid, malakas ito. Mahirap para sa iyong bata na sanayin ang isang figure tulad ng akin.
Inikutan ulit ni Yehan ng mga mata ang lalaking ito, at naglakad patungo kina Xiao Yunyan at Cao Ying na may hawak na basong alak. Sa isang pagtitipon ng isang grupo ng mga matatandang lalaki, kahit na sila ang sentro ng atensyon, parang medyo nag-iisa sila, dahil ang lahat ng naruroon at si Young Master Tang ay may ideya. Ang dalawang babaeng ito ay tiyak na may kinalaman kay Yehan, hindi nila dapat hawakan ang isa't isa, maaari lang silang manood mula sa malayo, hindi dapat hawakan ng basta-basta. Bakit parang medyo malungkot ang dalawang magagandang babae? Umupo si Yehan sa harap ni na Xiao Yunyan at Cao Ying, at tiningnan sila ng may ngiti sa kanyang mukha. Nang marinig ito, sinabi ni Xiao Yunyan ng may ngiti, ikaw ang abalang taong ito ay sa wakas ay may oras na mag-isip tungkol sa amin ngayon. Lagi ko silang naaalala. Nagklink ng baso si Yehan kina Xiao Yunyan at Cao Ying, at sinabi, Yunyan, Cao Ying, hindi ko pa natanong tungkol sa pag-unlad ng Tianlong Club at Tianlong Hotel, ngayon lang kayo may oras para sabihin sa akin ng isang beses. Nang dumating sa negosyo, seryosong sinabi ni Xiao Yunyan. Masyadong maikli ang panahon ng pagtatatag ng Tianlong Hotel at hindi pa ito ganap na nabuo. Sa kasalukuyan, ang pag-unlad nito ay limitado sa mga lugar ng Jiangsu at Zhejiang. Gayunpaman, kumpara sa industriya ng hotel sa ibang mga rehiyon ng Jiangsu at Zhejiang sa mga tuntunin ng kita, kami ay isang leader na. Inaasahang bubuksan ito sa mga southern provinces sa susunod na taon, at mas alam ni Cao Ying kaysa sa akin tungkol sa Tianlong Club. Nang marinig ito, inorganisa ni Cao Ying ang usapan at sinabi, maliban sa lugar ng Xiangjiang, ang mga sangay ng Tianlong Club ay halos nasa lahat ng southern provinces, pero mahirap pa ring ganap na buksan ang network ng relasyon ng bawat probinsya sa maikling panahon. Gayunpaman, ang ganitong uri ng sa tingin ko unti-unting mapapabuti ang kahirapan pagkatapos ng simula ng bagong taon, dahil nakialam sina Beijing, Yanjing, Zhang at Yan, at sa kanilang pakikialam, magiging mas madali para sa atin na magtatag ng mga relasyon sa opisyaldom. Tumango si Yehan. Ang pamilya Zhang at ang pamilya Yan sa Yanjing City ay parehong malalaking pamilya. 3 henerasyon ang nakatalaga sa militar at pampulitikang bilog sa loob ng maraming taon, hanggat walang sino man ang sinasadyang makagambala sa pag-unlad ng Tianlong Club, magiging berdeng ilaw ito sa lahat ng paraan. Ngumiti si Yehan kina Xiao Yunyan at Cao Ying, mukhang maganda ang lahat, salamat sa inyong pagsisikap. Dahil alam natin na nagsikap tayo, hindi mo ba alam kung may gantimpala ang Big Boss? Diretsong tumitig ang magagandang mata ni Xiao Yunyan kay Yehan, at tiningnan din siya ni Cao Ying pagkatapos marinig ito. Ngumiti si Yehan at sinabi, sige, pwede mo akong sabihin kung anong gantimpala ang gusto mo, basta kaya kong gawin, hindi ako tatanggi. Bakit hindi mo kami samahan na bisitahin ang night view ng Shanghai City ngayong gabi? Nang marinig ang mga salita ni Xiao Yunyan, nawala ng gana si Yehan. Hindi opsyon ang ngayong gabi, pero nangako siya kay Huang Nish na dapat siyang bumalik bago maghapunan. Kung hindi niya ito nagawa, maaaring magkaroon ng mga pagtutol sa kanya ang ilang babae. Nang makita ang pagkapahiya sa mukha ni Yehan, kumunot ang noo ni Xiao Yunyan, at sinabi ng may buntong hininga, Cao Ying, may ilang tao lang ang nagsabi na hindi sila tatanggi, pero tingnan mo ngayon, parang walang katiyakan sa pahayag na ito. Gumastos. Sa tingin ko pareho lang iyon. Nang makita ang nakakahiyang mukha ni Yehan sa sandaling ito, tumawa si Cao Ying. Hindi ninyo ako pinapahiya, hindi talaga maganda ang ngayong gabi. Umiling si Yehan ng may mapait na ngiti, masyadong mapagmataas ang pangako na ginawa niya kanina, na nagparamdam sa kanya ng kaunting pagkapahiya na umatras ngayon. Kung gayon bukas ng gabi, anyway, babalik tayo sa Jiangsu at Zhejiang sa susunod na araw, pwede nang mag-isip ang master mo. Ibinaba ni Xiao Yunyan ang kanyang mga balikat. Walang problema ito. Agad na sumang-ayon si Yehan. Matapos ang piging, isang kabuoang 16 na Rudder Master mula sa 15 southern provinces at isang ilog ang umalis, at kailangan nilang hawakan ang pagtatatag ng Dark Hall. Ang bagay na ito ay itinuring na kagyat dahil alam ng lahat na pupunta si Yehan sa Hilaga pagkatapos ng Chinese New Year. Well, bago iyon, kailangan nilang magtayo ng Dark Hall at sumalakay sa Hilaga para mangolekta ng impormasyon para kay Yehan. Kung gusto nilang patuloy na lumikha ng mga himala, hindi ito magagawa ng isang tao. Kailangan ng isang koponan. Ngayon, magtatagumpay ang lahat. Lahat ay nawala. Matapos ang piging, 5:00 na ng hapon. Matapos maghiwalay ni Yehan kina Tang Dashao at Lin Bomo, nagmaneho siya pabalik sa Phoenix Mountain Villa at tinupad ang pangako sa kanyang babae. Hindi kailanman nawala ang salita ni Yehan. Nang bumalik si Yehan sa Phoenix Villa, bago pa siya makapasok sa villa, narinig niya ang mga pagtawa na nagmumula sa loob.
Naglakad si Yehan papasok sa villa para tingnan, at kaagad, nakita niya ang baliw na may madilim na mukha. Nakaupo sa sala, abala ang ilang ibang babae sa kusina. Sasabihin ko sa iyo, kung ang aking anak ay nasa panganib pa rin sa susunod na pagkakataon, ayaw mong matulog sa bahay ng 1 buwan. Ikaw ay isang baliw na sikat sa buong mundo. Hindi mo nga maprotektahan ang kaligtasan ng iyong sariling anak. Bakit ako nahulog sa pag-ibig sa iyo noon? Mula sa kusina, patuloy na naririnig ang boses ni Yan Qingmo, at ang mga babaeng tumutulong sa loob ay tumatawa paminsan-minsan. Pinagalitan ng baliw si Yan Qingmo simula nang bumalik siya sa villa. Nahaharap sa kanyang asawa, gusto sana ng baliw na paligayahin siya. Matapos mapagtagumpayan ang hadlang na ito, hindi ito binili ni Yan Qingmo. Nang makita ang baliw na may madilim na mukha, hindi maiwasang tumawa si Yehan, umupo sa tapat nito, at sinabi ng may ngiti, matanda, mukhang puno ng paghihirap ang iyong buhay, sige, manigarilyo ka at kumalma. Kinabit ng baliw ang sigarilyo na itinapon ni Yehan gamit ang 2 daliri, tiningnan siya ng masama, at galit na sinabi, ikaw na hayop, pumunta ka para makita ang aking mga biro, tama ba? Kung hindi dahil sa iyo, magiging miserable ba ako? Nagsisigarilyo pa rin ibaba ang apoy, puno ako ng apoy ngayon. Kabanata 737. Sige, sa pinakamalala, uunom ako ng 2 baso kasama mo mamaya, at matutulungan kita sa tabi ng aking ina. Kahit na may kaunting konsensya ka, hindi ako nagkulang sa pagtulong sa iyo. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, hamupa ang galit sa puso ng baliw. Ngumiti si Yehan at sinabi, matanda, ganoon ba ako katipid? Anyway, marami kang natulungan sa akin, huwag kang mag-alala, matutulungan kita, basta't huwag kang matulog sa sala sa gabi. Sa sandaling ito, lumabas si Yan Qingmo matapos makita si Yehan na bumalik, at sinabi, ang iyong anak, huwag kang pansinin ang bastardo na iyon, halos matapos na ang hapunan ni nanay, maghintay ka muna, at maaaring ihain ang hapunan sa sandaling ito. Tumingin si Yehan sa kanyang tabi, na isang pagtingin ng paghanga sa pag-iwas sa baliw at ngumiti, hindi ko siya gustong kausapin, pero marami siyang natulungan sa akin sa ibang bansa, at hindi ako makakabalik nang wala siya. Pasalamatan siya ng mabuti, tama ba? Nang marinig ang mga salita ni Yehan, lihim na binigyan ni Yehan ng thumb up ang baliw, pinupuri ang bata na ito dahil sa kakayahang makipag-usap. Talaga! Lumingon si Yan Qingmo at tiningnan ang baliw, ngunit ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagbago, hindi bababa sa hindi siya lumingon sa baliw na may malamig na mukha. Siyempre totoo, nanay, ibig kong sabihin, ang lalaking ito ay talagang magaling. Kahit na nakakainis ang hitsura niya at halos malakas, napakakapakipakinabang pa rin siya sa mga kritikal na oras. Nagpatuloy si Yehan na sinabi ng may ngiti. Nang marinig ito, pumirit si Yan Qingmo at natawa sa mga salita ni Yehan. Sige, hindi ko na ito pinag-aalala ngayong pagkakataon dahil ang aking anak ay nakikipag-usap sa iyo, pero kung mayroon pang isang pagkakataon, May malumanay na humirit, nagtrabaho muli si Yan Qingmo sa kusina. Kapatid mo, kung gusto mo lang akong tulungan, maaari ka bang saktan ako ng ganoon? Tiningnan ng masama ng baliw si Yehan. Matanda, mukhang hindi ka nagpapasalamat, bakit hindi ko sinasabi sa aking ina na ibalik ang sinabi ko kanina? Maglakas loob ka, bata. Galit na humirit ang baliw, at nagsindi ng sigarilyo na ibinigay sa kanya ni Yehan kanina. Naiintindihan niya na ngayon na may anak siya, bilang isang matanda, ay walang status sa bahay. Sa loob ay ang anak na pinakamatanda, pagkatapos ay ang asawa, at pagkatapos ay siya. Matanda, tanungin kita ng isang tanong. Ano ang estado mo ngayon? Gusto na talaga ni Yehan itanong ang tanong na ito. Ang paglilinang ng baliw ay nasa itaas ng senior governor, ngunit hindi pa rin alam ni Yehan kung ano ang kaharian sa itaas ng senior governor. Hindi ko alam, ang madalang matandang lalaki, ang Dawis Kyushu, at ang Wang Fokishan, tila ang kaharian ng mga taong ito ay umabot sa isang hindi kapani-pani walang antas. Nang marinig ito, sumigarilyo ang baliw, tumingin kay Yehan at sinabi, anyway, mas magaling ako sa iyo. Kung gusto mong lampasan ako, pag-usapan natin ito sa loob ng ilang taon. Sasabihin ko, matanda, napakabihira mo. Kapag lampasan kita, tatakbuhan ka ng lahat. Ano ang kaharian sa itaas ng senior governor? Ikaw ay isang cultivator din, narinig mo na ba ang sanhua, tama ba? Matanda, tinutukoy mo ba ang essence, chi, at spirit ng isang cultivator? Tumango ang baliw at sinabi, tama, ang espiritu ng katawan ng tao ay karaniwang kilala bilang sanhua, at ang mga practitioner na lumampas sa Great Rendo ay gumagalaw sa direksyon na ito. Sa makatuwid, ang kaharian sa itaas ng Great Rendo ay tinatawag na Sanhua Joding.
Ang estado ng pagtitipon ng mga bulaklak sa tuktok ay maaaring nahahati sa dalawang estado, ang isa ay ang estado ng tatlong bulaklak, at ang isa ay ang estado ng pagtitipon ng tuktok. Kapag ang tatlong bulaklak ng katawan ng tao ay pinaghalo-halo at pinagsama-sama, natural na maabot ang pagtitipon. Nang marinig ito, tumango si Yehan. Sa itaas ng punong tagapamahala, naglilinang siya ng espiritu, lakas at espiritu. Hindi nakakagulat na ang mga Peerless Master ay nagbibigay sa mga tao ng aura na kasing ethereal ng isang engkanto, at ang dahilan ay dahil sa kanilang espiritu. Ang espiritu ay umabot sa isang napakataas na antas. Naramdaman na ni Yehan ang ganitong uri ng pakiramdam kay Dawis Yusho at Wang Fokishan. Kahit na ang madalang matandang lalaki ay mukhang isang gamer, ngunit sa sandaling lumaban siya, ang aura ng matandang lalaki ayon din ito, ang mga taong umabot sa kanilang antas ay itinuturing ng lubos na pinakamataas ng mga mortal. Matapos bumalik ang madalang matandang lalaki mula sa kanlurang mundo, hindi siya lumabas sa Phoenix Villa, at hindi alam kung saan siya pumunta, at umalis din ang Daoist Master Yusho. Mahirap para sa karaniwang tao na hulaan ang kanilang mga saloobin. Matapos ang hapunan, bumaba si matandang yan, na nagbabasa sa study room sa itaas, na bumaba. Ito ang kanyang ugali, at hindi ito matatablan. Hindi aalis si matandang yan sa Shanghai City sa malapit na hinaharap, at maaaring hindi siya bumalik sa Yanjing City hanggang pagkatapos ng bagong taon, ngunit, si Mr. Yan at ang baliw ay masama ang pakikitungo kay Mr. Weng. Ano man ang oras na tinitingnan ng matanda ang baliw, hindi siya kaaya-aya, at kung minsan ay sasamantalahin ng baliw ang pagkakataong magalit kay Mr. Yan, at magtatalo ang dalawa sa isa't isa. Siyempre, sa presensya ni Yan Qingmo, ang baliw ay medyo matapat. Ang lalaking ito ay karaniwang isang master na may asawa. Sa panahon ng hapunan, nag-inom pa rin si Yehan ng ilang baso kasama ang baliw. Nag-excite si Mr. Yan at uminom ng ilang sip. Lumipas ang hapunan sa isang magkakasamang at masayang paraan, pinapanood ang pamilya na abala sa sala isang malumanay ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Yehan. Ito ay maaaring ang pakiramdam ng bahay. Ang nais niya noon ay sa wakas ay natupad na. Kinabukasan, nagmaneho si Yehan papunta sa villa kung saan nakatira si Zhou Yuner. Mula nang dumating si Yan Qingmo sa Shanghai City, bihira nang umuwi si Zhou Yuner, ngunit paminsan-minsan ay bumalik siya para samahan si Zhou Mingshan, baka ang matanda ay masyadong nag-iisa, ngunit sa Shanghai City sinamahan ng matanda ng pamilya Lin si Zhou Mingshan, hindi rin siya nag-iisa. Ang dalawa ay pumunta sa pangingisda at naglaro ng chess kapag wala silang ginagawa, at nakatira ng napakagaan. Tungkol naman kay Zhou Mingshan, hindi na siya nakikita ni Yehan ng matagal. Sa totoo lang, bukod sa abala ni Yehan sa pagharap sa mga gawain ng underground world, ang dahilan ay dahil sa maraming babae sa paligid niya. Hindi ko alam, paano ko dapat harapin si Zhou Mingshan. Siyempre, kahit na hindi niya alam kung paano ito harapin, gusto pa rin ni Yehan na makita ang guro na ito. Ngayong malapit na ang dulo ng taon, imposibleng pabayaan ang matandang ito na mag-isa sa Pasko. Pinag-usapan na ni Yehan ang punto na ito kay Zhou Yuner. Nang dumating si Yehan sa villa kung saan nakatira si Zhou Yuner, nasa kotse siya at nakita na niya ang dalawang matatandang tao na nakaupo sa bakuran ng villa, nakatingin sa isa't isa, at may isang chessboard sa stone table sa pagitan nila. Ang dalawang matatandang tao ay nakatuon nakatingin sa chessboard, hindi man lang nila alam na may dumating sa labas ng gate. Hindi inilabas ni Yehan ang kotse sa bakuran. Lumabas siya sa kotse at dahan-dahan na binuksan ang iron gate at pumasok. Pagkatapos ay tumayo siya sa tabi ni Zhou Mingshan at pinanood ang dalawang matatandang tao na naglalaro ng chess. Ang dalawang matatandang tao ay natural na sina Zhou Mingshan at Lin Bomo. Si Lin Jianhong, ang ama ng kanyang ama, ay ibinigay ni Lin Jianhong ang lahat ng negosyo ng pamilya Lin kay Lin Bomo, at siya ay isang walang trabaho. Ang mga hilig niya ngayon ay ang pangingisda kasama si Zhou Mingshan, at paglalaro ng chess kapag siya ay bored. Ang buhay na ito. Kabanata 739. Ito ay isang maling pangalan lamang, sobra ka na, Mr. Zhou. Umupo rin ang baliw ng may ngiti sa kanyang mukha, mukhang napakadali at napakadali, nang walang yabang na dapat mayroon ang isang baliw sa mundo. Umupo rin si Yehan, nakikita ang ganitong uri ng nagbuntong hininga siya sa magkakasamang eksena, nagdala na si Yan Qingmo ng ilang babae para gumawa ng tsaa at maghanda ng mga prutas, at 3 lamang ang tao sa sala. Ngumiti si Zhou Mingshan at sinabi, bagaman hindi ako nakikialam sa mga gawain ng Jiangho, kilala ko na ang pangalan ni Mr. Madman maraming taon na ang nakalilipas, ngunit ngayon ang reputasyon ng bata na ito ay tila mas malaki kaysa noong ikaw ay bata. Haha, mas mahusay ang isang anak kaysa sa ama. Gusto kong makita ito. Ako, Madman Ji,
ay gustong magpasalamat kay Mr. Joe para sa paglilinang ng bastardo na ito. Ang katotohanan na ang bata na ito ay maaaring tumayo sa kanyang kasalukuyang taas ay hindi nauugnay sa iyong paglilinang sa simula. Mangyaring huwag kang mag-alala, Mr. Joe, Jr., hindi natin hahayaan na masama ang pamilya G, at tretuhin siya bilang kanilang sariling anak. Pagkatapos tumawa ng 2 beses ang baliw, seryosong sinabi niya. Sumagot si Joe Mingshan, naniniwala ako sa iyo, at higit pa sa aking apprentice. Alam ko kung ano ang uri ng tao siya, at hindi maling ang pagpili ni Jr. Hehe, karapat-dapat si Mr. Joe na maging hari ng stone gambling sa Timog. Ang kanyang kabaitan ay hindi matatawaran ng karaniwang tao, at ako, Yan Changkyong, ay hinahangaan siya. Matapos maubos ang mga salita ni Joe Mingshan, isang tumawa agad sa pasukan ng koridor. Sa sandaling ito, bumaba si matandang Yan mula sa itaas. Matapos marinig ang mga salitang iyon, agad na tiningnan ni Joe Mingshan si matandang Yan. Noon, hindi siya bago sa matanda na ito na madalas na lumilitaw sa TV, at ang buong China ay hindi bago sa matanda na ito. Mr. Yan ay sobra na. Tumayo si Joe Mingshan at sinabi ng may ngiti, si Joe ay isang simpleng mamamayan lamang. Paano niya matanggap ang papuri na ito, isang malaking biyaya sa buhay ang makilala si Mr. Yan ngayon. Masaya rin ako na makita si Mr. Joe ngayon, mangyaring umupo. Ang 2 matatandang tao ay umupo habang nakatingin sa isa't isa, at ngumiti si Mr. Yan at sinabi, Mr. Joe, ang iyong pamilya Joe ay nagkaanak ng isang magandang apo. Kumikilos siya ng matibay ngunit walang kinikilingan, malambot sa labas ngunit malakas sa loob. Ayon sa isang dawas dito, ang babae na ito ay may kapangyarihan ng pagiging ina, na bihira sa mundo. Nang marinig ito, sinabi ni Joe Mingshan ng may ngiti, pinagpala muna ng husto si Jr., Mr. Yan, kung marinig niya ito, hindi niya maangat ang kanyang buntot sa langit. Haha, ano naman kung ang aking apo sa tuhod ay pumunta sa langit na may kanyang buntot? Nang marinig ito, ang 2 matatandang lalaki ay nakatingin sa isa't isa at ngumiti, at nagpatuloy si Mr. Yan, Mr. Joe, na kilala kita ngayon, at ako, Yan Changkyong, ay agad na nagkaintindihan sa iyo. Ngayon na nandito tayo, ikaw at ako, ang mga matatandang lalaki sa Shanghai City, ay kasalukuyang nagpapawala ng pagka-bored. Palagi namang may generation gap para sa amin ng mga kalahating nasa lupa sa mga maliit na bagay na ito. Hehe, ang mga salita ni Mr. Yan ay eksaktong gusto ko. Isang kaganapan na maaaring ituring na isang pagtatagpo ng 2 pamilya ang natapos. Nanirahan din si Joe Mingshan sa Phoenix Villa, at ang 2 matatandang tao ay hindi magmumukhang masyadong nag-iisa ng magkasama. Ang uri ng wakas na ito ay ang pinakagusto ni Yehan. Mayroon itong isang paliwanag. Matapos ang hapunan, nagmaneho si Yehan ng kotse at umalis sa Phoenix Mountain Villa. Hindi niya nakalimutan ang pangako na ginawa niya kay Xiao Yunyan at Cao Ying. Nang dumating si Yehan sa Brilliant Hotel para sunduin sina Xiao Yunyan at Cao Ying, ang 2 babaeng nakaayos ng damit ay nakaantay na sa kanya sa gate ng hotel. Ang isa sa 2 batang babae ay puro ang damit at ang isa ay kaakit-akit, na nagiging sanhi ng mga mata ng mga bisita na pumasok at lumabas sa Brilliant Hotel na nakatuon sa kanila paminsan-minsan. Nang makita si Xiao Yunyan at Cao Ying na nakaayos ng damit para sa unang pagkakataon, nakatulala si Yehan. Hehe, 2 babae, napakabigat ng presyon sa akin kapag lumabas ka ng ganito. Binuksan ni Yehan ang bintana ng kotse at ngumiti kay Xiao Yunyan at Cao Ying. Talaga, kung gayon maaari lang nating makita kung saan ang limitasyon ng isang tao. Ngumiti sina Xiao Yunyan at Cao Ying sa isa't isa, binuksan ang pinto ng kotse at umupo dito. Saan tayo pupunta? Tumingin si Yehan sa 2 batang babae na nakaupo sa likod at nagtanong. Ngumiti si Xiao Yunyan at sinabi, kahit ano, maglakad-lakad muna tayo. 2 o 3 araw na akong nandito sa Shanghai City. Hindi pa kami naglalakad-lakad ng maayos ni Cao Ying. Tianlong, Flying Dragon, ikaw batang may masamang puso, nagdedeklara ka ng digmaan. Sa Hilaga, ilang makapangyarihang overlord sa underground world ay nakatanggap ng balita mula sa Timog. Ngayon, ang buong Chinese underground world, at maging ang mga tao sa ancient martial arts world ay alam na si Yehan ay lumikha ng Tianlong sa Timog, na ginawang isang kalat ang southern underground. Ang mundo ay ganap na pinagsama-sama at mayroon ng isang uniformeng pangalan. Mula sa salitang Tianlong, hindi mahirap para sa mga tagalabas na makita ang ambisyon ni Yehan. Ang kanyang mga aksyon sa sandaling ito ay ganap na isang pagpapakita ng pagdedeklara ng digmaan sa underground world sa Hilaga. Isang bagyo ang haharapin. Tiger King, ano ba itong Tianlong, ano naman kung kilala ang pangalan niya?
Sa harap ng mga master ng ating Northern Underground World, totoo ba niyang iniisip na maaari niyang patuloy na sakupin ang Northern Underground World pagkatapos niyang sakupin ang Southern Underground World? Walang pakialam na sinabi ni Bai Qiufeng para kay Yehan, ang kanyang puso ay puno ng puot mula simula hanggang wakas. Nang nasa entrance siya ng Ghost City, may pagkakataon siyang patayin si Yehan, ngunit na-interrupt ng paglitaw ng prince. Huwag kang maging carefree. Ang Siberian Tiger ay sinabi, ngayon ang underground world sa timog ay nakakumpuni ng isang puwersa, na tiyak na mas malakas kaysa noong una niya ito. Kung talagang gagamitin ng bata na ito ang Northwest bilang entry point niya, maaari bang pigilan ito ng Northwest Wolf? Isa pa itong hindi kilalang numero, magpadala ng utos na panatilihing masusing pinagmamasdan ang Northwest at Timog, at hanggat may anumang kilusan, malalaman ko kaagad. Oo, Tiger King. Sa parehong oras, ang Northern Prairie King, Beiming Longbow, ay nagtuturo rin sa kanyang mga ampon, sa tingin ko alam ninyo na ang balita mula sa Timog, tama ba? Ama, ang ambisyon ng bastardo ay hindi kailangang ipaliwanag, at ang lahat ng tao sa mundo ay maaaring maramdaman ito ngayon, ngunit mayroon na kaming sapat na paghahanda dito, basta't siya ay maglakas loob na pasukin ang ating lugar, tiyak na papayagan siya na pumasok at lumabas. Ang unang ampon na si Xiao Jianli ay sinabi ng may isang pagtingin ng pagkamatay sa kanyang mukha. Umiling si Beiming Longbo at sinabi, hindi, siya ay isang napaka-insidious at matalino na tao, at maaari niyang gamitin ang lahat para harapin ang kaaway. Sa makatuwid, kailangan nating patuloy na gumawa ng higit pang mga paghahanda, at gawin ang lahat upang linisin ang ating North China region. Hindi natin pwedeng hayaang maghalo-halo ang kanyang mga tao sa amin. Sa kanyang unang hakbang sa Hilaga, ang katalinuhan ay maglalaro ng isang pangunahing papel. Kung walang tumpak na impormasyon, siya ay magiging isang bulag sa Hilaga. Sa makatuwid, tiyak na magsisikap siya dito. Ang lahat ng maglakas loob na itulak ang kanilang mga kuko ay papatayin. Kabanata 740. Ama, huwag kang mag-alala, iwanan mo sa akin ang bagay na ito. Malamig ang tingin ni Xiao Jianli, gayunpaman, kung hindi natin mapipigilan ang lobo sa Northwest, tiyak na masisira ang kanyang lakas. Ito ay isang magandang bagay upang sabihin, kapag dumating siya sa North China, ayaw kong mangyari na mayroon siyang napakakaunting malakas na sundalo sa ilalim ng kanyang utos. Jianli, huwag kang maliitin ang iyong kaaway, lalo na siya. Pinasok ni Beiming Longbo ang kanyang mga mata at sinabi, walang makakaalam kung paano dumating ang grupo ng mga master sa paligid niya, kaya, sa isang sulok na hindi natin alam, dapat siyang may isang lihim na base para sa paglilinang ng mga master, at tungkol sa lobo sa Northwest, kapag kinakailangan, hindi natin pwedeng paniwalaan na natalo siya. Sa Yanjing City, nagbabasa si Zhou Banroo habang nakikinig sa ulat ni Batoko. Miss, naiisa na ni Yehan sa timog ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa isa, at kilala siya sa labas bilang Tianlong. Ito ay nagpapakita na mas malapit na ang kanyang araw na pumunta sa Hilaga. Ngayon, ang Hilaga at Timog ay maaaring amoy ang isang bagyo na malapit nang dumating. Bagamat ang ating grupo ng mga bayani ay hindi kabilang sa pinakadulo, hindi natin pwedeng paniwalaan na makakuha siya ng isang matatag na base sa Hilaga. Kailangan ba nating makipag-ugnayan sa Northwest? Anyway, ang Northwest Wolf ay nagdeklara rin ng pagsuko sa Hari ng Langit. May 3 hari at 1 lobo sa Hilaga. Kabilang dito, bagamat ang pinakamahabang panahon ng pagtatatag ng Heroes Association ng Mietian King Nalan Mietian, ang kapangyarihan nito ay lalong lumalakas araw-araw. Bukod sa Northeast Tiger, ang Prairie King at Northwest Wolf ay nagpahayag din ng kanilang pagkagusto sa lihim. Sumuko kay Nalan Mietian, ang hari ng Mietian. Ngayon, alam ng lahat na ang Northwest ang unang hakbang ni Yehan sa pagpasok sa Hilaga, ngunit hindi pa rin alam kung kaya bang pigilan ni Yehan ang Northwest Wolf sa Northwest. Hindi pa para sa oras na ito. Sinabi ni Zugproj na habang nagbabasa, kung ano man ang Northwest Wolf o ang Grassland King, hindi sila tapat na sumuko at sumaire sa langit. Sa ganitong kaso, bakit hindi natin hayaan silang makaranas ng kaunting leksyon, at ipapatawag ko ang Northwest Wolf na humingi ng tulong sa akin, sa panahong iyon, siya ang tunay na aso sa tabi ni Mietian. Ang Northwest Wolf, at siya ay magiging ang Northwest Dog King. Talented miss, but Wo says to herself na siya ay inferior. Huwag kang magsikifent, ikaw, ang pinakamalaki general sa Hilaga, ay hindi sikifents, sabihin mo, paano ang kalagayan sa Hilaga ngayon? Mahinahon na tanong ni Zugproj na. Nang marinig ito, sinabi ni Batoko, sa kasalukuyan, ang mga mata ng underground world sa Hilaga ay halos nagkakaisa sa Timog at Northwest regions.
Bago nagsimula ang digmaan, tila matatag ang kalagayan sa ibabaw, ngunit sa katunayan, ang madilim na alon ay sumisigaw. Ang lahat ay malapit na nakadeploy, naghihintay para sa pakikipaglaban sa pagitan ni Yehan at ng Northwest Wolf, at sa tingin ko ang mga tao mula sa Northern Underground World ay tiyak na gagawa ng ilang hakbang. Sinabi ni Zug Banro, sa harap ng lalaking nasa timog na lumaki mula sa isang cub hanggang sa isang Wolf King, kakaiba kung ang mga tao sa Underground World sa Hilaga ay talagang hindi gumalaw. Tawagan mo ako ang 8 tribo, at pag-uusapan natin ang mga bagay sa Hall of Reincarnation sa tanghali bukas. Malakas na tumango si Batoko, ang Mie Tianwang ay may 8 tauhan, bawat isa sa kanila ay isang unang klase master, at isa siya sa kanila si Batoko. Miss, may isa pang bagay. Pumunta na si Achan sa timog, at ang lugar na pupuntahan niya ay malamang Shanghai City. Sabi ni Batoko. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Zug Prajna, ngunit hindi siya nagsalita ng marami dahil ang taong ito ay hindi niya kontrolado. Shanghai City? Town God's Temple? Sa gitna ng maraming Taoist temple sa Shanghai City, ang Shanghai City Town God's Temple ay kilala sa mahabang kasaysayan at kahangahangang arkitektura, at nagtatamo ng mataas na reputasyon sa loob at labas ng bansa. Ang lugar na ito ay umaakit ng mga turista araw-araw. Kumpara sa araw, gabi mas masayang dito, kung saan makikita mo ang iba't ibang mga Diyos, at masusubukan din ang tunay na pagkain sa Shanghai City. Naglakad si Yehan sa gitna ng madla kasama ang 2 magagandang babae na may mataas na interes. Marami ang tao dito. Paglalakad sa masikip na madlang ito, kailangan ni Yehan na alagaan ang mga asin na baboy sa paligid maliban sa pagdadala ng mga bag. Sa mga lugar na maraming trapiko, hindi kakaiba ang mga bagay na ito. Si Xiao Yunyan at Cao Ying ay naglakad sa harap, hindi nila ito naging dahilan para mag-alala, pumunta lang sila kung saan masaya, at kapag nakita nila ang kanilang mga paboritong pagkain, masusubukan din nila ito ng kaunti. Sa wakas, pagkatapos maglakbay sa masikip na madlang tao ng ilang sandali, dumating ang 3 sa isang bukas na lugar, at sa wakas ay makabuntong hininga na si Yehan. Ang paglalakad kasama ang mga babae ay talagang ang pinakamalaking sakit ng ulo ni Yehan, ngunit sinang-ayunan na ni Xiao Xiao ito. Yunyan at Cao Ying, kahit na may sakit sa ulo, kailangan ni Yehan na ipagpatuloy ito hanggang sa wakas. Nang tumingin kay Yehan na puno ng pawis at malalim na buntong hininga, parehong tumawa si Xiao Yunyan at Cao Ying. Cao Ying, mukhang mayroong talagang napakabigat na presyon ng isang tao. Itinakpan ni Xiao Yunyan ang kanyang bibig at tumawa. Gayunpaman, mukhang hindi pa umabot sa limitasyon ang presyong ito. Tumawa rin si Cao Ying. Pagkatapos sabihin ito, ang 2 babae ay tumingin sa isa't isa, at naglakad ng sabay-sabay patungo kay Yehan. Nang tumingin kay Xiao Yunyan at Cao Ying na hawak ang kanyang braso mula sa kaliwa at kanan, biglang napaawang ang labi ni Yehan. Hindi niya alam kung gaano karaming galit, selos at sama ng loob ang dulot ng pagprotekta sa 2 babae na ito nang mag-isa niya kanina. Naramdaman na ni Yehan ang mga matatalas na tingin mula sa paligid na nakatuon sa kanya sa mga kamay na magkakasama, na ginawa siyang isang target ng pampublikong kritika. Ang ganitong uri ng presyon ay napakalaki. Kung mayroon si Yehan na pagpipilian, mas gusto niyang harapin ang libu-libong tropa kaysa sa pagtrato sa kanya bilang isang bagay na pinapahirapan dito. Sabi ko sa inyong 2 na tumigil na kayong mag-away, hindi ba ninyo nakikita na maraming tao sa paligid natin ang tumitingin sa atin? Patuloy na pumunta, magkakaroon ng traffic jam mamaya. Tiningnan ni Yehan ang 2 babae sa kaliwa at kanan at napaawang ang labi. Well, kung makikita ni Zhou Yuner at ang iba pa ang sitwasyon na ito, sila ay magiging galit ng sama-sama at kailangan nilang basagin ang kanyang ikatlong paa. Bakit, ikaw? Ang overlord ng Timog, natatakot ka pa bang maging hinahangaan? Tiningnan ni Cao Ying si Yehan ng may pagkakasablay. Siya ay orihinal na ang panganay na kapatid ng isang mayamang pamilya. Inalis niya ang kanyang damit at humingi kay Yehan na ipagpaliban ang kanyang ama, at maaari niyang sabihin. Ito ay isang katamtaman na tao na hindi hinahangaan ng iba. Ano man ang tingin mo, hindi ka kabilang sa uri ng katamtaman. Si Xiao Yunyan, na orihinal na isang purong kolehiyala, ay pinangunahan na ni Cao Ying mula nang makilala niya si Cao Ying. Bago, hindi niya kailanman nagawang gawin ang ganitong bold na bagay. Nang marinig ito, galit na sinabi ni Yehan, hindi ako isang mabuting tao, hindi ba kayong 2 natatakot na mawalan ng asawa at mawalan ng hukbo? Talaga, bakit hindi mo ito gawin para sa amin? Tiningnan ni Cao Ying si Yehan ng may pagkakasablay.
Nang makita ito, diretsyong tumitig si Yehan sa harap, mukhang seryoso, ngunit lihim na gumalaw siya ng kanyang dalawang kamay, at ang kanyang mga siko ay agad na napatong sa dalawang malambot na bagay. Ang pakiramdam ay nagpabago sa kanya ng isang kuryente sa buong katawan.